Iba. Yung Kingdom of Jesus Christ, tama po ba ako? Yung KOJC? Nung napanood ko, eto ha, pang-apat na topic natin. Nung napanood ko, mga kababayan, doon sila sa, saan ba to? Doon sila sa Liwasang Bonifacio. Naggagano, nagsisisigawan. Nung isinigaw yung pangalan ni Maharlika, grabe, kala mo si Jose Rizal yung nakita. Kala mo, ito ang tunay na bayani natin. Ito ang aming tagaligtas. Ganon. O, nasa na ba yun? Saglit lang ha. Ano ba yun? DCAR. Ayan, dito sila lumipat dahil kapag pag po SMNI ulit ang itinayo nila, sabi binubura daw eh. Ata. Wait lang. Nagsalita na po. Oh. Meron pa rin demokrasya sa Pilipinas. Meron, kaya nga tingnan mo, nandito, merong mga hindi panig, merong mga panig. Kumbaga, meron sarili-sarili tayong pinapaniwalaan. Kaya buhay na buhay ang demokrasya. Kayo lang ang sumisigaw na wala na, patay na ang demokrasya. Pag hindi, ano tawag dito? Lumain up sa kanila yung sinasabi, mga kababayan, patay na ang demokrasya. Ganon sila. Pag hindi, ano ba yun? Sa Tagalog? Pag hindi naka-line up sa kanila, yung sinasabi ng isang tao, patay na ang demokrasya. Ganyan yan. Tuloy, game. Ayun, oh. Yeah. Oh. Kasi ito po yung power natin. Wala tayong armas, wala tayong pera. Hindi natin kailangan ng armas. Kailangan na natin ng boses natin. Dahil kapag tayo ay talagang nagbigis-bigis, kahit ano pa pong trilyon na ninakaw. Naiiyak na si Madam dito eh. Siguro sa isip-isip niya, pagod na ako. Ayoko na makipaglaban. Hindi ko na kaya. Kaya lang hindi ako pwedeng humintong makipaglaban. Bakit? 2 milyon yung kakaharapin ko. Dolyar. Take note ha, dolyar. Hindi 2 milyong piso yung kakaharapin ko kay Abel Bacudio. Boss Mark, sabi po ni Robin, demokrasya to, tol. Sabi ni Ma'am Jean. O, yan, di ba? Pag nagsimula na kaso ni Pastor Kibuloy, masasama yan sa hearing. Bakit biglang inilipat ang lahat ng property ng KOJC sa pamamahala kay Digong? Buti yon lalabas ang katotohanan. Makikita yan sa korte. O, yan. Eto, dito na tayo kay kay Pangheng Kepias. Nila sa Kaban ng Bayan. Kahit gaano pa kataas na armas ang gagamitin nila o panakot nila sa atin, hindi po sila magwawagi. Anong armas? Hindi nga kayo pinapansin ng Hindi nga kayo pinapansin ng First Family? Kung ano-ano lang pinagsasasabi nyo dyan? Di ba? Kung ano-ano na yung ibinato nyo, kaya kayo gigil na gigil. Di po ba? Kaya sila gigil na gigil kasi hindi sila pinapansin ng ating presidente. Tapos sasabihin may armas-armas pa. Pagi po ang taong bayan, naniniwala ako na meron pa ring demokrasya sa Pilipinas. Kaya dapat dinggin tayo ng walang iyang gobyernong ito. Pero uy, saglit lang. Prayer rally yan. Maghunos dili ka doon sa mga sinasabi mo. Hindi mo channel lang yan. Sabi nila, prayer rally. Tapos, Boss Mike, eto kasi, si Maharlika, hindi yata nasabihan, magdahan-dahan ka sa mga words na gagamitin mo. Hindi pwede yung mga jutang ginames, hindi pwede yung mga masyupal ang supela boom mo. Hindi pwede yung mga ganon. Prayer rally to eh. Sabi ni Boss Mike, nagising ako, ang ingay mo, wag mong inaaway ang BFF ko. Diba? Hindi tayo dinidinig, kaya nga tayo nagsama-sama ngayon. Tinatalikuran tayo, binagbaliwala tayo sa halip. Bakit ang presidente kasi ang sinisisi nitong mga to? Samantalang merong mga tao na pumunta doon. Sa Senado may mga taong naghahabla. Bakit ang presidente ang may kasalanan? Bakit hindi nyo harapin yun? Laging nakasisi sa presidente.
Paano kayo papansinin? Gusto nilang magpapansin po sa presidente ng Pilipinas, mga kababayan. Oh, hindi naman yun talaga ang kalaban nila. Sila lang yung pilit na kumakalaban dun. Bayad ng mga trolls, nagbabayad ng mga nagpapakalat ng mga black propaganda para sirain ako, sirain si Pastor, Sira ka na. Ewan ko nga ba, baka pati TikTok sira na. Di ba? Tapos sisirain sa'yo. Hindi kayo napagbigyan. Oh, hindi napagbigyan sa ano ba yung kay Glenn Chong na pilit ginugusto ni Glenn Chong yung position doon sa COMELEC. Oh, ikaw nararamdaman ko na pinipilit mong gustuhin yung yung PCSO. Bakit? Madaming milyon. Madaming tumatama sabi ng mga subscriber dito at yung mga kaibigan natin dito sa channel sabi nila, "Naku, wag hahayaang mapunta diyan, baka simot agad 'yun." 'Di ba? Baka masimot lang. Kasi po mga kababayan, tinatarget yung PCSO ngayon. Dahil po siguro sabi nila, "Oh, eto yung may naging issue nung mga nakaraan, nalaglag yung bola." Simpleng paglaglag ng bola ang laki na ng sa kanila, ang laki na ng issue nila, mga kababayan. Kaya po mga boss, yung taong bayan mismo ang sumasagot sa kanila, 'no? Napatunayan na sa Senado, tapos na sa Senado. Huwag ka nang magdadaldal diyan. Oh, Ayun tayo lahat ng mga kritiko. Kaya naniniwala po ako, malapit na oh. ang ating panalo. Nandito po ako. Siya pala yung nagsabing malapit na ang kanilang panalo. Saan banda? English na yun. Tatalo ka pa. Kasi ako, ang layo po siguro parang para sa kanila, ang layo ng pagkakaintindi ko sa pagkapanalo. No? Ito, hindi ako ang mananalo, mga kababayan. Hindi tayo ang mananalo. Kapag napaharap si Pastor Kibuloy, mga bossing, sa korte, pag napaharap o nakausap o naipaliwanag niya yung side niya, ang panalo yung mga nagrereklamo. No? Ang hirap nilang hagilapin Pinipilit nilang umiwas Oh. Dahil daw po dun sa dahil daw po sa dahilan nila. No? Ang dahilan nila titigihin ako, gugurgurin ako. Sabi ko, itong si Pastor Kibuloy, idol nito si Maharlika. Ayan, lumalabas nga, mukhang hero nila si Maharlika. Kasi nung naglabas ng record si Pastor, sabi niya, "Mga kababayan, gugurgurin na po ako." Imbes na si Maharlika mahatak ni Pastor Kibuloy doon sa mga words na karapat-dapat at kaaya-aya sa pandinig habang nagbablog, baliktad. Si Pastor ang nahahatak ni Maharlika doon sa mga word na gugurgurin, liligwakin. Sabi ni Pastor, "Mga kababayan, kaya po ako'y nagtatago dahil po gugurgurin ako. Kaya po ako'y nagtatago, malapit na po akong ligwakin." Oh. Hinihintay ko yung hinihintay kong sabihin ni Pastor Kibuloy, "Yang ating presidente na si BBM, makapal ang supela boom niyan." Sabi ko, yun na lang, kompleto na. No? Habang nagsisisigaw, si Maharlika doon, yung mga SMNI na yung mga followers na "Woo! Bayani!" Bayani po, mga kababayan. "Boss, kasabwat mo ata si Nino Barsaga. Baliw, ilabas mo na." Saglit lang. Ano naman pagsasabwatan namin ni Nino Barsaga? Sino ang masira? Si Maharlika o si Nino? Sabi ni Ananias. Maghintay ka. Apaka-cheap na babae yang si sabi ka naman. Wala namang cheap dun sa wala namang cheap na nagtrabaho sa beer house daw po. Di umano, no? Kawawa ang nagbibigay ng mga abuloy sa KOJC. Tapos, ano yan?
Tapos kay Duterte lang niya ipamamahala anong silbi ng mga members ng KOJC. Si ano po ba? Si Pastor Digong? Si Pastor Duterte. Si Tatay Digong ba kasapi nung kanilang grupo? Tama nga naman itong komento na to, ano? Bakit sa dinami-dami ng miyembro, sa dinami-dami ng miyembro ng KOJC, bakit nga kay Pastor Kibuloy? Boss Mark, kaya lumabas dyan si Maharlika sa rally para mahikayat niya ang mga DDS at Kibuloy followers para dumami ang subscribe. Ay, madami yan. Madami yan. Pero pansin niyo po mga kababayan, kahit na po yung mga DDS, yung mga DDS, hindi po lahat nakasubscribe sa kanya. Hindi po lahat sinasubscribe siya. Kasi bakit? Matatalino yung mga yan Alam nila yung sitwasyon Alam nila yung naninira lang tong tao na to. 'Di ba? Mark at Ninyo, ito. Nagmamadali kayo kay Ninyo Barsaga. Sino ang hero ninyo? Si Tambaloslos ba? Kung kayo po narinig nyo na ikinontent natin dito sa ating channel si Martin Romualdez, sabihin nyo po yan. Pero bigyan nyo ako ng isang content ko, no? Na ang topic is Martin Romualdez. Dahil nga, mga nagmamadali kayo, sabi, kulang pa yung spotlight ni Maharlika. Mga kababayan, para magpasalamat sa inyo kapagsama sa atin lahat dito na nagpapahayag ng katotohanan. Itong araw na ito at sa mga susunod na araw ay ang pinakamahalagang prinsipyo na dapat natin ibahagi sa lahat ng Pilipino, ang prinsipyo ng demokrasya. Dahil po binabawi o sinusupil ng gobyernong mapangkapi ang demokrasya na sana ay maghubog sa future ng ating bayang Pilipinas. Stress na si nanay, Mahaba-haba pa yung laban, pagod na yan. No? Mahaba-haba pa yung hindi pa po nag-uumpisa, pagod na. Kawawa naman. Yan po ang mapapala natin kapag yung mga pinagsisisigaw natin sa social media dahil lang po nadala tayo nung tampo natin, nadala lang po tayo nung mga buwisit natin kasi hindi na ibigay sa atin yung pinapangakong position kasi nung ni-review yung kanilang mga resume, hindi pala pwede to. Baka puro syupela boom lang ang sabihin nito sa sa gabinete ko. Baka puro jutang ginames lang ang marinig ng mga tao ng gobyerno. Wag na to. Yun. Dahil sa galit, di nyo binigay sa akin yung posisyon, Sige, sisirain ko kayo. Sige, kung ano-ano ang pagsasasabihin ko sa inyo. Ikaw, Lisa, ahas ka. Ikaw, bongbong kuting ka. Ganon. Akala nila, walang katapusan yung mga ganon. Pero lilinawin ko po mga kababayan, no? Kahit po patuloy yung paninira niya sa ating presidente, kahit po patuloy yung mga kung ano-anong sinasabi nila na walang ebidensya, kabilang na po dyan yung pulburon video, mga bossing, hindi pa din sila pinatulan, no? May kaso siya sa isang tao na individual na tao, no? Pribadong tao na nagngangalan po ay Abel Bacudio. Dahil po kung ano-ano, yung kanyang mga pinarata kay Abel, kaya siya daw si Sandro Marcos ay binigyan o sinuhulan ng Rolex, kaya siya daw yung visa daw ni Abel Bacudio at ng pamilya si Lisa Marcos daw po ang ating First Lady gumawa o tinatawag nga nila. Ano po ba yon yung mga nasa kalsada dati? Mga fixer yun. Yun po ang mga dahilan kung bakit may kaso sila. Pero hanggang ngayon po patuloy na isinisigaw, no, ni Madam na ang nasa likod daw po nitong mga to
ay ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya wala pong naniniwala. Pagod na po ito. Pinipilit na lang pong lumaban nito dahil nga po malaki-laki po yung 2 billion, 2 million mga kababayan. Masaklap po yun. Biruin mo, pag yun ay napatunayan na siya ay may pagkakasala, lubog. Lubog ang jutang ginamis. Ayan, sabi po. Ayan, natutuwa po ako, no? Yung mga ganito. Walang kinalaman ang Marcos admin sa kaso ni Pastor Kibuloy. 2020 pa, may kaso na si Pastor. Yes, Amerika kaya na wanted. Si Pangulong Duterte pa po ang nakaupo nun, di ba? Mga kababayan. Kung talagang taong bayan ang ipinaglalaban niya, umuwi siya ng Pinas. Yun nga din po, Ma'am Pretty MM. Sigaw po ng sigaw, ano? Pumunta kayo dyan sa kalsada. Wag lang sa kalsada. Umabot kayo ng Malacanang. Magwelga kayo, magrally kayo. Pumunta kayo ng kalsada. Sabihin nyo, ganito, ganyan. Ilagay nyo sa placard nyo, jutang ginames. Ilagay nyo sa placard ninyo akorda, ang kapal ng supelabum mo. At maaantig daw po ang puso ng mga kabataan kapag napanood at nabasa yung mga nakalagay doon sa placard nila. No? So yun, pinagsisigawan, pumunta kayo ng kalsada, magrally kayo, magwelga kayo. Samantalang siya ayaw umuwi ng Pilipinas. Siguro pagkasabi, no, kagaya po nito, yan, nagsasalita ako dito. Mga kababayan, kayo po ay magrally, no? Pumunta po kayo ng kalsada, ganito, ganyan. Tapos pagkatapos kong mag-live, andali, okay, manonood na ako ng TV. Hayaan mo silang pumunta doon sa kalsada. Hayaan mo silang mapahiya. Hayaan mo silang, lalo na pag walang permit, hayaan mo silang bombahin ng bombero doon. So dahil nga po, mainit tong mga nag-aantay kay Kap Ninyo, pumunta na po tayo dito. No? Sabi ni Ma'am Sheila Laweng, hindi ang presidente ang sinisiraan, kundi ang Pilipinas. Tama. Tama po. Dapat tanggapin na lang niya kung ano ang kinahinatnan niya, hindi yon naibigay. Siguro, baka alam nyo po, sa nakikita ko, si Abel, mga kababayan, kasi pinalo ko po siya Sa nakikita ko, mga kababayan, mabuting tao po. Mukhang tipo bang kapag, Abel, pagpaumanhin mo na, ganito, ganyan, out of frustration, kaya ako nasabi yung mga ganito, kaya nadamay ka. Yung sa nakikita ko sa social media ng mga naipopost, kasi po nakapalo ako kay Abel Sabi ko sa sarili ko, putik na to, delicates ako dito Bakit? Kasi parang tipo bang, kapag sinabi ni Maharlika na paumanhin, pagpasensyahan mo na, tas konting iyak-iyak lang, wala na. Sige na, hindi na natin itutuloy. Ganon yung nakikita ko, no? Na pagkatao ni Abel Bacudyo, mga kababayan. Shoutout sa kapatid natin na si Don Kengkoy. Ayan. Kay Ma'am Eva Punsalan. Sino pa ba? Kay DJ Byron. Ayan. Pinapakinggan ko to si DJ Byron kagabi habang bago matulog. Yan. Yung tipong, pasensya ka na, ganito, na-frustrate lang talaga kasi ako ganito, ganyan. Patawarin mo na ako, hindi ko kaya yung kaso. Sa nakikita ko, papatawarin agad to. No, kaya lang, syempre, dapat kapag ganun ang ginawa, pag ganun ang nangyari, kung naririnig man tayo ni Sir Abel, kailangan may public apology. Do? Pero, dahil nga po, isa ako doon sa hindi pipirmahan ni Pastor Kibuloy, wag nang patawarin. Huwag mong patawarin. Kaya mo siyang magdusa dyan. No? Hayaan mo pag napatunayan na mali talaga, hayaan mo maghanap ng 2 milyon. Total naman, hindi na ako makakapunta sa langit, hindi mapipirmahan yung pangalan ko.